Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Raysa Hontiveros, mukhang nabisto na yung paningin niya sa impeachment ay para ma-prevent itong pagkakaroon natin ng Duterte 2.0, no? So, delikado po yan dahil hindi po ebidensya ang gustong tignan, no? Kung hindi yung galit. Kitang-kita po natin, nagsisimula pa lang kung paano po maging bias itong mga hurado. Halimbawa, ito pong si Ontiveros, wala na pong tago-tago, no? Ito raw po ay para sa katarungan ng mga kasalanan ni Duterte, ni Sara Duterte. Ang problema na pagkakamali niya yung Sara at saka Digong Duterte, nakalimutan ni Ontiveros na siya po ay tatayong hukom o judge. Pag-uusapan din po natin, ito po si Erwin Tulfo ay ngayon po may naghain na naman ng disqualification case sa COMELEC. Pangalawang disqualification case na to ni Tulfo. Ngayon siya lang po, si Erwin lang. Yung una kasi kasama yung mga kapatid niya. Si Ben Tulfo at si yung dating DOT secretary na si Tulfo Teo, no? Si Wanda Teo. Yan po mapag-usapan natin, pero okay. Pag-usapan muna natin, no? Naglabas na naman po sila ng survey. Sa kasawiang palad, as usual, dalawa lang po yung pumasok sa atin sa survey nila. Si Bato at saka si Bongo. Alam niyo po, sa totoo, yung survey po, hindi po siya nagre-reflect ng ng mga pananaw ng mga tao ngayon. Ngayon po kasi, unlike before, no? Yung mga naunang mga senatorial elections. Halo-halo po talaga yan usually. Pero tingin ko ngayon buhat-buhat po eh. No? Ang tingin ko po ngayon, kaya hindi ako naniniwala na ganyan yung magiging resulta eh. Yung halo-halo, mayroon Macamarcos, mayroong independent, dalawang independent yung pumapasok, yung Ben Tulfo tsaka yung si Willie Rebillame. May dalawang galing sa atin, tapos the rest Marcos na. Kaya hindi ako makapaniwala sa uri ng survey niyan, mga resulta ng survey. Kasi ang tansya ko, buhat-buhat eh. Buhos yung boto ngayon ng mga tao, diyan papunta eh. No? Ito po, hindi po to katulad ng mga nagdaang eleksyon. Parang kaya mahirap paniwalaan yung mga resulta ng survey ngayon. Parang business as usual lang sila. Samantalang ang mga tao ngayon, dalawa na lang. It's either Macamarcos or Macaduterte. At tansya natin, mas marami yung Macaduterte. Hindi siya nagre-reflect eh. Tignan po ninyo. Ikumpara nyo po yung nagiging resulta ng mga survey sa totoong yung nagaganap sa field. No? Hindi po to katulad nung yung kay Lenny. Baka sabihin kinukumpara mo si Lenny, ganyan din ang sinabi. Si Lenny po, magtapatan na tayo. Maraming nanonood kay Lenny kasi ang dami pong artista eh. Libreng pa-concert po yun. Kung tatandaan po natin, marami tayong kabataan. Kaya nga po tuwing may pa-concert dito sa may Philippine Arena, traffic po buong North Diversion eh. NLEX pala, NLEX. Yung buong NLEX po, traffic po yan. Sa dami po na nanonood at mahal po ang bayad. Mahal po ang bayad sa Philippine Arena pag may nagko-konsyerto. Kay Lenny Robredo, libre konsyerto. Ang daming banda.
si Duterte po, dinudumog po silang mag-aama. Laki naman sa Cebu, dinumog si Duterte. Napakami pong tao. Walang artista. Si Duterte talaga yung pinuntahan. Alam niyo po yun? Balik tayo rito. Iba po to eh. Tapos mainit po yung mga Duterte, mainit po yung mga supporters. Kaya takang-taka kayo, no? Magtataka kayo. Pwede naman pong mangyari yan kung doon lang talaga sila, sinasadya nila mag-survey doon sa mga lugar na malakas talaga yung mga Marcos. Halimbawa, kung sa Ilocos lang sila nagsasurvey, napaka-konti, 1,200. Tapos lalabas na nila parang buong Pilipinas. Utot nyo. Okay, punta na po tayo rito kay Rizal Ontiveros. Eto, pamagat pa lang ng headline ng Philippine Star, Preventing Duterte 2.0. BP Sara's impeachment is a reckoning for past crimes, Senator. Okay. Alam nyo, nakakatakot itong mga sinasabi ni Rizal Ontiveros. Wala pa pong dapat po, sana silang mga judges, lalo na yan, hindi naman siya tumatakbo, di ba? Hindi ka naman okay lang naunawaan natin yung mga tumatakbo eh. Papanag sila kay BP Sara dahil malakas si BP Sara, di ba? O kaya dehin bokeh sila sa impeachment kahit pro BBM sila at alam natin na yung mga pro BBM na yan, iboboto niyan anti-BP Sara sila sa botohan, tahimik lang sila. Kasi gusto nilang makuha yung boto natin eh. Kaya wag kayong palinlang dyan sa mga tukmol na yan. Kung maka-Duterte talaga yan, bakit hindi sila tumakbo kay Duterte? Anyways, pero ito po, dapat tahimik na lang to si Rizal Ontiveros. So wala naman siyang, hindi naman siya tumatakbo sana eh. Pero bakit siya nagsasalita? Napabor kagad laban kay BP Sara. 'Di ba? Dapat itong mga to hindi pa botohin eh. Okay. So, ito po yung mga pronouncement ni Ontiveros. Bagamat hindi malinaw, pero alam natin yung killing niya. Doon po siya panig sa tatanggalin sa pwesto si BP Sara. I think fair enough. Sabi to ni Ontiveros, I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years. Kita mo, hindi pa nagsisimula, may judgment ka na namumuo. Anong klaseng utak yan at i-announce mo na kagad? Punta na tayo rito kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay nahaharap ngayon sa pangalawang disqualification case. So yung nagsampa sa kanya ay walang iba kundi si Kausing. Ito ba si Toto Kausing? Na isang disbarred former attorney. Okay. Ito po yung mga basihan ng bakit niya pinapadisqualify si Erwin Tulfo. Una, si Erwin Tulfo po ay convicted 4 counts of libel at ito po ay may final na po Supreme Court na. So hindi na po ito on appeal, no? Meron na pong the Supreme Court affirmed Tulfo's conviction of 4 counts of libel. Yan. Ayon po kay Kausing, the 4 counts of libel involve moral turpitude, which is a disqualification under Section 12 of the Omnibus Election Code. So kung meron pong conviction si Erwin Tulfo, 4 counts, 20 years daw po ang katumbas niyan ayon dito sa nag-file ng kaso. No? 20 years dahil 4 counts, 5 years isa. 20 years na hindi pwedeng tumakbo si Erwin Tulfo. Okay.
Isa. Ikalawa, kahit daw po, hindi, tuloy pa rin, no? Dito pa rin tayo sa una. Kahit na ang parusa lang ni Erwin ay bayad ng fine o magmulta lang. Kasi ano lang yan eh. Cyber libel lang yata yung kaso eh. 4 counts of libel. His moral disqualification cannot be served simultaneously but successively. So kung kukwentahin daw, dapat 20 years siyang hindi pwedeng tumakbo ng kahit na anong posisyon. Okay. Pangalawa, ito po yung mga grounds for disqualification ayon po sa nagpetisyon. Erwin or Eric Sylvester Tulfo is a United States of America citizen and is not a Filipino. Ayan. Tulfo previously admitted that he became an American citizen in 1988 at eto po yun no? He regained his Filipino citizenship in 2022 as part of requirements for his appointment as a public official. Okay, sa akin importante to, no? Importante tong US citizen si Tulfo.